lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saban ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saban ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Monica. Siya po ang nanay ni San Agustin na siyang ipagdiriwang bukas ngayong kapistahan. Si Santa Monica na talagang hindi tumigil sa pagdarasal para nang sa ganon ang kanyang asawa, ang kanyang anak ay talagang magbalik loob sa Diyos. Yung pakiramdam na parang hindi na magbabago ang kanyang mag-ama, pero dahil sa kanyang pananalangin at taglay ang pananampalataya, isang araw ay nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng mag-ama. At least bago man lang namatay, yung asawa ni Santa Monica ay nagbalik loob, at itong si San Agustin, sa kanyang pagbabalik loob, naging isang obispo pa at pantas ng simbahan. Kaya nawa sa tulong ni Santa Monica, atin din pong unawain ang ipinahayag sa atin ng mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating Ebanghelyo. 3 araw, 3 gabi nating naririnig ang kanyang pagtuligsa sa mga pariseyo at mga iskriba. 3 gabi nating narinig ang mga salitang mapagpaimbabaw. At talagang inukumpara nga ni Jesus, masakit man, pero may mga pagkakataon talaga na kahit masakit, kailangan nating sabihin para nang sa ganon, maitama pa at maituwid pa ng taong ating sinasabihan. Gaano ka katotoo sa mga taong nakakaharap mo? Sige nga, tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Gaano kayo nagiging katotoo dyan? Ano ba? Kapag mabaho ba kilikili niyan, nasasabihan nyo?
Alam ba, sa mga mag-asawa, gaano kayo katotoo, ka-open? Nasasabihan niyo ba kapag hindi naligo, talagang may amoy? O kapag hindi masarap ang luto ng asawa ninyo, sinasabi niyo bang hindi masarap? O sasabihin niyo, masarap, para lang hindi kayo magkainitan? Kasi mahirap po, no, yung masanay tayo na magtago, masanay tayo na kimkimin, although hindi naman talaga natin kinikimkim. Kasi sinasabi natin sa iba, hindi nga lang sa taong pinaka-involved. Kasi ngayon, no, sa nangyayari sa paligid natin, ang dami-dami ng mapagpaimbabaw. Kaya maganda yung sabi ni Kristo sa kanyang mga kaharap, katulad kayo ng mga libingang pinaputi, yung mga nicho, maganda sa panlabas, pero sa loob, punong-puno ng kabulukan. Laging ngayon, no? Talagang gusto natin lagi appearance, yung maganda sa paningin ng mga tao, yung maraming nagla-like sa mga posing mo, sa mga piniflex mo. Lahat sinasabi natin, lahat gusto natin ni flex, yung maraming kotse, maraming bahay. Wala lang. Gusto mo lang kasing, ang galing Pero galing naman pala sa nakaw, galing sa pangungurap, galing sa kasinungalingan. Okay na yun, no? Madali kasing magturo, madali kasing mag-pinpoint. Tayo nga. Maganda kasi din, mapagnilayan natin ito. Tayo mismo. Kasi, pag humarap tayo sa Diyos, wala naman talaga tayong maitatago. Pwedeng sa mga kasamahan natin, pwede kang magtago, pwede mong itago ang tunay mong nararamdaman, pwede mong itago na may kinuha ka, pero sa Diyos, wala tayong maitatago. Kaya niya sinasabi ito, hindi para i-condemn agad itong mga iskriba at pariseyong ito na mga nagiging mapagpaimbabaw, kundi may panahon pa naman kasi, may oras pa para ayusin nila itong kanilang nagiging pamumuhay na hindi makakabuti, hindi nakakaaya. Nakakapagod kayang magkunwari. Di ba? May stress ka, may stroke ka pa, magkakasakit ka sa pagpipilit mong itago ang katotohanan, itago kung ano ang totoo. Maging sa paglilingkod, maging sa pagsiserve natin, baka mamaya nagiging mapagpaimbabaw na tayo. Pakitang tao na lang. Kaya uulanin tayo ng uulanin dito. Kaya nga kahit, di ba, kala mo okay na yung kalsada natin, di ba, no? Pero pag umulan, yan na, lilitaw na yung lahat ng basura, lahat ng ginawa, palpak. Kaya kahit anong pagtatago natin, isang araw, lalabas at lalabas yan. So, pagdating nun, lahat pala, paimbabaw lang. Kaya mag-ingat-ingat tayo, lalo na tayo mga taong simbahan. Tayo mismo. Wag na yung sila tayo mismong mga taong simbahan na baka masanay tayo na pakitang tao lamang ang ating ginagawa dito sa simbahan. Sana hindi, no? Kaya nga, kailangan laging mayroong pagsusuri ng ating mga sarili. Yung nagre-reflect tayo, nagde-discern tayo, okay pa ba ako? Okay pa ba yung ginagawa ko? Nakakabuti pa ba? O baka gusto ko na lang talaga na, hindi ba minsan, ako na lang yata ang natutuwa sa ginagawa ko. Ano na? 3 gabi natin itong naririnig. Bukas iba na ito, no? Pero, di ba, talagang
Masakit man ang katotohanan, pero yan din naman talaga ang tutulong sa atin. Yan din talaga ang magpapalaya sa nararamdaman natin. Maging totoo tayo, lalong-lalo na sa harap ng Diyos. Amen.